pinakamalaking issue ng massive corruption in government na dapat may nakulong na is flood control. And flood control is what? Bakit ka ba nagkakaroon ng flood control projects, infrastructure? Eh di ba para masugpo mo ang negative impact ng climate change kasi ang Pilipinas bagyuhin? Di ba ganon? So, ibig mo sabihin, chinisi niya yung climate change pero hindi niya inaamin na may kinalaman ang flood control project sa climate change. Ano yun? So, alam mo, ang hilig kasi nila mag-divert ng issue. They don't confront the issue na ang ekonomiya at ang Pilipinas talaga, yung ating economy is collapsing. Hindi ko nga alam kung bankrupt na tayo kasi sa 2026 budget ata, nabasa ko, I will work on a commentary on this, na tawag nito, parang selling a bonds sa US. Alam mo, pag ganun kasi ibig sabihin, inuutang mo ang iyong 2026 financing for your government. Sabi ko, so wala ng pera pero hindi pa rin nila inaamin na may problema ang ekonomiya. Ekonomiya, Prof, kasi nabanggit mo to kanina, mag-aapat na taon na yung BBM admin. Base po sa monitoring po ninyo, saan po ba tayo dinala ng BBM administration pagdating po dito sa ekonomiya, Prof? Oh my God, Almar, 'di ba ngayon ang ating GDP 3% last quarter? I think, no, tama ba ako, Admar? 3% lang sa last quarter. Tapos ang Opo, tama. Sa last quarter. kabuuan ng 4.4 ata kabuuan ng 2025. Oo. Pero yung last quarter of 2025, I Mga think is nandyan, nasa 3% 3%. may get, opo. 3%, Oo, tama. 3%. Oo. Pero ang target natin supposedly for 2025 is 5 to 6%, I think. 5.5 to 6.5% Binaba na nga nila yun eh. ang Mataas yung unang target tapos nakita siguro nila na hindi kayang ma-meet. Binaba na nila pero hindi pa rin na-meet. Hindi pa rin na-meet, okay? That's just one. That's ano ang indication niya? So ibig sabihin, mataas na, binaba mo pa, hindi mo pa rin na-meet. At malayo ang, medyo may gap talaga kasi 4.4 as against to 6. It's already 2%, 2-digit yan. And 2-digit, when you talk about economy, is a huge, malaking malaking usapin yan. So ibig sabihin, may problema ka sa ekonomiya mo. And one thing that you have to remember, that's just GDP. Second is yung utang. May bago akong nakitang news ngayon lang na ang utang natin ay tumataas na naman. Hindi na lang siya 17, how do you call that? 17 trillion. More than 17 trillion na. Tama? Opo. Tama ako, no, Admar? Tama, mahigit 17 Oo, trillion na po, 17. 2025. Oo, tapos another factor that you have to see is yung pagbaba ng foreign investors or investor na pumapasok sa Pilipinas. Alam mo, importante ang foreign capital and foreign investment sa Pilipinas. By the way, for other people na mga may hilig magchika-chika, ang PhD ko po sa Peking University is economics. So naiintindihan ko po ang ekonomiya, ang usaping ekonomiya. Okay? Just to clarify. On the other hand, yung pagdating naman po ng peso, mataas ang peso na umaabot na ng 60. So ibig sabihin, that's an indication na may problema ang ekonomiya natin. Ang utang natin mas mataas na sa 17 trillion. So ibig sabihin, nagbabaro to finance your own government. On the other hand, ano pa ba ang pumapasok na pumapasok sa Pilipinas ng mga foreign investors bumaba, especially in 2025. Malaki ang dip. Pag bumaba ang foreign investor mo, ibig sabihin you don't have new capital na tutulong sa ekonomiya mo para magkaroon ka ng iba pang industry na magki-create siya ng mga jobs and revenue and all that. So lahat ng economic indicators natin is going down. So pag lahat ng indicators mo is going down, ibig sabihin may mali sa economic management ng Pilipinas. So bakit hindi yan maintindihan ni BBM? Ang sinasabi niya dahil yan dyan sa climate change at dahil daw dyan sa investigation ng corruption. Sabi ko, my God, bakit? Bakit naman yung alam mo, unang-una dapat niya maintindihan kung iyan ay may kinalaman ang kanyang reasoning, may kinalaman sa climate change. In the very first place, problema pa rin niya yan. Kasi ang pinakamalaking issue ng massive corruption in government na dapat may nakulong na is flood control. And flood control is what? Bakit ka ba nagkakaroon ng flood control projects, infrastructure? Eh di ba para masugpo mo ang negative impact ng climate change kasi ang Pilipinas bagyuhin? Diba ganon? So, ibig mo sabihin, chinisi niya yung climate change pero hindi niya inaamin na may kinalaman ang flood control project sa climate change. Ano yun? So, alam mo, ang hilig kasi nila mag-divert ng issue. They don't confront
the issue na ang ekonomiya at ang Pilipinas talaga, yung ating economy is collapsing. Hindi ko nga alam kung bankrupt na tayo kasi sa 2026 budget ata nabasa ko, I will work on a commentary on this, na tawag nito parang selling a bonds sa US. Alam mo, pag ganun kasi ibig sabihin inuutang mo ang iyong 2026 financing for your government. Sabi ko, so wala ng pera pero hindi pa rin nila inaamin na may problema ang ekonomiya at gusto pa nila makipagbakbakan sa China given the stand of the economy. And one thing that tinignan ko rin yung peso. 'Di ba? Kasi may nag-argue na the peso ko is strong because the other currency is weak, especially with Japan or Japanese currency. Sabi ko mali. Kasi nung tinignan ko yung datos, yung hard data, all throughout government, all throughout the presidency of BBM, mula nung siya naging presidente after 6 months until now, ang peso pababa ng pababa, ibig sabihin depreciating siya or lalo siyang humihina as against the dollar. Kapag ganyan ang trend ng peso mo, malaking usapin yan. Alam mo kung bakit? Kasi ibig sabihin may problema ang ekonomiya plus the fact na pagdating sa international trade, especially when it comes to imports. Kasi umi-import tayo ng maraming kung ano-anong goods eh. Kasi pag hindi ka nag-import, mamamatay ang ekonomiya mo at especially yung mga tao like bigas, lahat na lang ata ng basic commodity ini-import natin, wala tayong industry na maganda sa agriculture eh. So kapag mababa ang ang peso mo as against the dollars, ibig sabihin mas malaki ang kailangan nating pera para matustusan ang imports natin. Tapos ang export natin hindi maganda at mahina. Plus the fact na hindi pa niya ma-argue yung tariff trade na ini-impose ni Trump sa Pilipinas. So, alam mo yon, if you just look at this basic economic factors, alam mo na ang ekonomiya ng Pilipinas problematic. At ang sinasabi nila hindi massive corruption in government. No, it is massive corruption in government. Precisely because ang mga investors hindi nga mag-i-invest kapag ang corruption index mo mataas. And on the other hand, yung kinukorrupt ng mga politiko na yan, imbis na ilagay mo yan sa mga productive activities na makakatulong sa ekonomiya mo at sa social welfare mo, nawala na. Nandun sa bulsa nila. So it also affects in many ways kung paano nagkakaroon ng negative impact sa economy at sa social welfare ng mga kababayan natin, especially infrastructure. Kasi sa isang bansa, if you want your country to have economic growth talaga na mabilis, kailangan mong infrastructure, especially ang Pilipinas, land, bridges, alam mo, lahat ng klaseng infrastructure na kailangan. Kasi ang Pilipinas, siya, island, iba't ibang island, kailangan mo ng magandang infrastructure, mabilis, including digital. Now, kung ang corruption mo is nasa DPWH, sana yung pera for all of this. So, do you really think it doesn't have an impact on the economy? So, yun. Kaya, wag na tayong magbulahan dito. Ang ekonomiya ng Pilipinas is may sakit. Nasa na siya? Stage 4 cancer. Kung may stage 4, baka mag-stage 5 yan. Diba? So, ganun lang ang picture na pwede kong ibigay para lang maintindihan ng ating mga kababayan na, hey, wake up. Medyo hindi na okay ang ating ekonomiya. At saka, ang ating presidente, biniblame pa rin ang climate change, ang hangin, ang ulan, kung bakit ang ekonomiya ng Pilipinas under his reign, under his presidency is problematic. Yun yung nakakainis doon. Bakit hindi niya aminin na may problema ang ekonomiya? Para kapag naamin niya, then probably we can have a good solution to the problem. But the problem is, he doesn't even know what to do. I don't know if he knows what to do. And hindi nga niya kayang i-resolve yung basic issue when you talk about governance, massive corruption in government. May nakulong na ba? Wala. Ang nakukulong lang at na-investigahan is yung mga middleman, which is like, for example, the Diskaya. But these are just middle people. Hindi mo, ang kailangan mong tuhugin dyan, is yung nasa taas. Kasi sila talaga ang author nito ng mga massive corruption in government. So, yun yung masasabi ko dyan. Prof, tama ba na isa din sa nagpapadagdag sa sakit ng sakit sa ekonomiya yung pagbaba ng bilang ng mga turismo na pumupunta sa Pilipinas at in fact yung Philippine government parang
sinisikap nila na ligawan yung China, na binibigyan nila ng, kung hindi ko nakakamali, yung e-visa para at least bumalik dito sa Pilipinas, Prof? Actually, Almar at Admar, ang turismo, ang tourism industry is supposedly yun ang isa sa mga saving grace ng ating ekonomiya at ng ating bansang. Bakit? Because we're supposed to have an advantage. Dahil unang-una, magaling mag-English ang mga Pilipino. Mga bata pa lang magaling na mag-English, di ba? So, kapag may mga papasok na foreigner, they will not have difficulty communication. Communication is very important when you talk about international relation or when you talk about relationship with foreign people. Especially kasi we have that advantage kasi we have the upper hand when you talk about English language command. So dapat, at saka marami tayong magagandang lugar, marami tayong mga beaches. So supposedly ang tourism industry is our saving grace na natutulong siya dapat na malaki para magkaroon ka ng revenue. Ang problema mo ganito. Una, infrastructure. Pangalawa, digital, internet. Nang lumabas ka lang nga ng Pilipinas, wala ka ng internet access. Mahina na. Mahal pa ang internet mo. Second, mahal ang bilihin ng mga pagkain. Pangalawa, transportation mo. Mayroon ka bang train? Halimbawa, from Manila going to Boracay, may train ka ba? Ang mga barko ba okay? Para sa mga foreigner, peace and order ba okay? Especially now, na ang daming mga nangyayaring hindi maganda. Pangatlo, ang infrastructure mo ba, ang land mo, pagpupunta doon sa area, sa isang tourist spot, okay? No? And in the same time, yung bilihin, yung mga hotel, mura ba compared to Bali, Mahal. compared to Thailand? Mahal. Lahat nakataas. Kahit So nga yung kung mga ikaw ang local, foreigner, kahit nga mga local, yung Prof, local hindi hotel, mahal. hindi ma-avail yung ating tourism dito sa Pilipinas. Hindi, at saka even yung airfare, kasi ang pinaka-convenient is to fly. Pero how much is the flight? Mas gusto ko, kung bibili ka ng ticket from Manila papuntang Boracay, gagastos ka ng malaki, pero mas maliit ang gagastusin mo kung mag-fly ka from Manila going to Thailand, to Bangkok, to be very honest. Kasi I know I fly eh. So yun yung sinasabi ko. Supposedly, okay, ito yung ating saving grace, pero ngayon hindi. Now, on the issue of the Chinese tourists, one thing that you have to remember, if you take a look at the records ng Chinese ng tourism, yung tourist na pumapasok sa Pilipinas, i-compare mo lang yung panahon ni Digong. Tatlo yan na mga turista na palaging gusto-gusto ang Pilipinas. Chinese, Koreans. Japanese, and Korean. Yan tatlo, 'di ba? Yan eh. At sila din naman mga pera. Kasi kung magpapaturist ka, huwag kayong mga backpackers kasi walang pera yun. Kailangan mo yung mga turista na may pera para gagamitin nila, maggagastos talaga sila sa atin, and it will benefit and we gain revenue. It will benefit the local economy kung saan pupunta yung mga yan, at it will benefit the national economy. So, the national level. So, tatlo yan na if you really track the tourists sa Pilipinas na gustong-gusto ang Pilipinas pumuntahan, yung tatlong yan, East Asian countries ito eh. China, mga Chinese, and Japanese, and South Korean. So ngayon, okay, may South Korean ka pa, mayroon ka pang Japanese kahit paano. Ngayon, ang Chinese is a big market for tourism. Hindi na. Matumal na. Bakit? Sino namang Chinese ang pupunta sa Pilipinas na kapag pumunta ka, either kikidnapin ka tapos ransom. Pangalawa, either tawag nito, gagawing iti-term ka nilang spy. Kapag pumunta ka dyan, nagbabakasyon ka lang naman, iti-term ka nila ng spy. At sinong gumagawa nun? Our government agencies, relevant agencies, the security sector. So kung ikaw ba naman ang Chinese pupunta ka doon, wag na. Kasi pwede naman sila pumunta ng Bali or ng Thailand. Hindi sila talaga pupunta. Pangalawa, paano naman pupunta ang mga Chinese dyan? May mga tulad ka ni Tariela na ang kanilang top leader ay ginawang karikature. At nilalako sa mga university or sa isang university, ay alam ko marami pa yan kasi ang mga kaibigan ko sa mga university nagfi-feedback sa akin, nilalako nila. Do you really think? They don't really understand the Chinese. They the Chinese really, they have a high respect and high regard for their leaders. They respect them so much that if they see them being maligned in other countries, they will respond. And like for example, tourism, sila pupunta dyan. Kasi ibig sabihin, wala kayong respeto sa aming leader. How much
paano kami pupunta sa inyo? Hindi nyo nare-respeto ang leader namin. So, if you have this kind of personality, hindi nga political personalities na Riela ano siya di ba, a man in uniform. Kasi Coast Guard yan Commodore Puno, di ba? At saka ano daw siya? Spokesperson ng West Philippine Sea whatsoever. So, kung mayroon ka mga ganitong personality, do you really think the Chinese will go to the Philippines and spend their money? With all of these things as may ano ka pa, word war with Chinese embassy and the politicos that we have that, they just want to use the China card for their political grandstanding para lang feeling nila, sila, nationalistic, pero hindi naman. Jingoism naman yan. Diba? Kasi hindi nila naiintindihan kung anong national interest ng bansa at kung anong impact nito sa ekonomiya at sa ating bilateral relation with China, that you cannot ignore China. The rest of Europe is already negotiating and even coming to Beijing to talk to China for trade and investment. Ang Pilipinas, anong gagawin mo? Diba? I mean, come on, give me a break. Look at the world and what what is happening to the world right now. Every country, even the Europeans are coming to coming here in Beijing to talk to Chinese and forge trade and economic agreements because they understand that the world has shifted already. There's a rising superpower and it has risen already in the East. It's the Asian century. And supposedly, the Philippines should be part of that kasi we're part of Asia. We're supposed to benefit from the rise of Asia. So bakit tayo hindi nagbe-benefit? Kasi may mga politiko tayong pulpol ang utak at hindi naiintindihan ang pagbabago ng mundo. Kasi naiwan na sila sa pagiging pro-United States nila. The United States is a declining power and in a matter of time, it will decline regressively. And obviously, it will happen. So tayo dapat we benefit from the rise of Asia because we're Asians, we are part of Asia. And in that rise of Asia, you need to recognize China is at the helm of it. You have China, you have India, and the rest of ASEAN. ASEAN also is part of it kasi ASEAN is one of the biggest economy as a whole in Asia. And we're part of ASEAN. We're Southeast Asians. So bakit hindi naiintindihan yan? Gusto talaga ng mga politiko na hindi umunlad ang Pilipinas at mag-regress lang tayo dahil sa kanilang mga pro-American stance, which is not good for the country. So yun yung problema na kailangan maintindihan ng mga Pilipino para naman magkaroon ng pag-asa ang ating Pilipinas, ang ating bayan. Kasi ang hirap, yun ang mahirap sa mga politiko They like to appear na they care for the Filipino people, pero sa totoo lang naman, sa real life and real talk, wala silang pakialam. Ang kapakialam na nila yung kanilang sariling interes, ang kanilang kung mananalo sila sa eleksyon, at saka kung mayroon silang mahihita sa mga patron nila. Yun. Prof, nabanggit mo na rin yung mga politiko. Last na lang bago ko ibalik kay Admar. May hashtag si Senator Risa Ontiveros na hashtag atin ang Pinas. Sa monitoring mo ninyo, Prof, sino bang gustong mag-agaw, sino bang na-monitor ninyo na may gustuhang agawin yung Pilipinas? That's so stupid to be very frank. Coming from a senator, a sitting senator, that's so stupid. I'm sorry, Senator Risa. Walang umaagaw sa Pilipinas. Okay? Philippines is recognized in the international community and even the United Nations as a sovereign state. No one is saying na inaangkin ng Pilipinas. At to be very frank, sino ba sa mga bansa sa mundo aangkin sa isang bansa na kahit nga tayo, alam natin malaki ang problema natin as a country. Malaki ang problema natin as a country. Well, di ba? Alam naman natin yung tayo magbulahan. Lahat ng tao sa mundo, alam nila kung ano ang sitwasyon ng Pilipinas. Do you really think there are countries in this world na gustong angkinin tayo, tas kukuha sila ng bato na ipupukpok sa ulo nila? Diyos ko, walang ganon. Ang mga bansa sa mundo ay hindi stupid. So for me, to be very honest, just for her to have a hashtag, may ganito, my God, I expect a lot from her as a sitting senator. So dapat naman, kung tatakbo siyang presidente, gandahan niya ang kanyang mga naratibo para hindi naman kawawa ang mga Pilipinas at magkaroon naman ng higher discourse given na senador siya. Yun lang mapapayo ko sa kanya. Walang umaangkin sa Pilipinas. The Philippines, as far as I'm concerned, as far as the United Nations is concerned, is a sovereign state. At walang umaangkin doon. Isa lang naman ang bansa na gumagamit sa Pilipinas talaga. At alam niya yun, dapat. Kasi before, aktivista yan Alam naman niya dapat kung sino ang dapat niyang ituro na umaangkin sa Pilipinas or using the Philippines as a strategic pawn in
in the overall geopolitical rivalry between superpowers at the moment, and that's the United States. But even then, the United States hindi nga inaangkin ng Pilipinas, to be very frank, semi-colonial nga. Influence, not subjugation. Hindi nga pinopronounce nila inaangkin, but they are using our country as a strategic outpost against China in this overall geopolitical competition na mayroon itong mga superpowers na to, na hindi naman tayo dapat makialam kasi hindi naman tayo superpower. Diba? Nakatungtong ka lang kay Uncle Sam, hindi ibig sabihin na ikaw na si Uncle Sam. Yun eh. So, kaya hindi ko siya maintindihan. Bakit ba siya nag-hashtag ng mga ganyan? Anong niya, purpose niya? To generate what? Sympathy? To tell to the whole world na nationalistic siya? My God, Filipino people, maybe they will, unang tingin nila ano siya, oo nga. Pero pag nag-isip-isip ang mga Pilipino, alam nila, hindi, hashtag lang to. Wala yang laman. Wala, kumbaga sa Bisaya, waray sulod. Sa waray sulod iton. So asya ito hiya. Kumbaga, asya iton. So ako, nakakairita ng ganun kasi you expect a lot from senators supposedly. Kasi they should be very careful in their statement. Pero ang problema kasi ng mga senador natin, lalo na yung mga kakandidato ko sa 2028, is ginagamit nila itong mga hashtag as if projecting themselves as nationalistic. When in fact, kung i-scrutinize mo ng mabuti ang mga sinasabi nila, and if you use a little of your brain, you will see what is really the truth about their hashtags.